uh, new and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami naghiwa-hiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, Naku po. nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and Correct. I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Ito nga po kasi si Ping Lacson na butatan na naman dito kay Senator Kong Dante Marcoleta. Isipin mo si Saldico hindi maimbitahan. Si Martin Romualdez pinagtatakpan. Diba si Toby Chanko nga pinatawag ni Kong Dante Marcoleta, wala naman ho naging problema. Pero yung pagiging pagtatakpan nitong si Ping Lacson mga ka-update, halatang halatado ho. Halatang halatado ni Kong Marcoleta, kaya hanggang ngayon, binabanatan ho niya ito. Si Juan Bol University, ganun din ho. Naging Senate President, pinagtatakpan ho yung mga kurap. Wala hong mangyari. Puro imbestiga, pinag-iinitan ho nila si Gutesa. Pero yung mga pinangalanan na 17 contractors po ba yan mga ka-update? Tapos meron pa ho 67 na contractor mga update, pinangalanan, hindi naman ho mapatawag ni Ping Lacson. Diba, hanggang salita lang ho siya, pero yung balak ho talaga nila mga update, hindi ipatawag itong si Martin Romualdez, isave ho siya, tapos pag-iinitan si Gutesa at si Senator Kong Dante Marcoleta. Kaya mga update, wala ho tayong papahabain dito. Pag-usapan ho natin kung paano ho ipahiya ni Kong Dante Marcoleta, butatain si Ping Lacson. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Nagtataka ho, ito pong si Senator Rodante Marcoleta ay bakit na dinidiscredit at pilit na sinisiraan ito pong si dating Marina Sergeant Orly Gutesa, na kung saan ay para po kay Senador Marcoleta ay siya po ang pinaka-credible na witness o testigo na naiharap diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. At ayon po kay Senator Marcoleta, kung talagang titingnan ho, ay wala pong mahihita Walang makukuhang pakinabang ito pong si Gutesa sa kanyang pagbubunyaga dito po sa sinasabing di umano'y katiwalian at yung pagbabagsak ng pera nito pong ni Saldico sa bahay di umano ni Speaker Romualdez. Kasi sabi ho ni Senator Marcoleta, ito ho yung nagkonekta si Gutesa yung sabuatan di umano ni Saldico at ito pong si dating Speaker Romualdez, mga kababayan. So yun po ang kanyang pinagtataka at yung binabanggit na dinidiscredit dito po sa sinasabing di umano'y falsifikado na kanyang affidavit, iyon, ipiniliwanag niya ho na alam nyo, kayo ho sa ating mga nanonood dito sa ating channel. Kahit ako ho mga kababayan ay minsan, ilang beses, nakaraang buwan lang ho, nagpa notaryo ho Pagkapunta mo sa notary public, sa opisina, dyan sa may Quezon City Hall, dami, talagang tabi-tabi ho. Ibibigay mo lang ang dokumento, tapos pagka bigay mo ng dokumento, babalik, sasabihin sandali lang po sir, tapos ibabalik sa'yo, pirmado na. Hindi mo na hahanapin yung abogado, basta pirmado na, tapos magbabayad ka. Depende sa dokumento mo, kung may pera ho yan na kontrata, kung naman, depende, tataas yan. Pwedeng 150, 200, 500 pesos, depende ho. So, ganun ho, kayo, subukan nyo ho, mga kababayan, na magpanotaryo. At hindi naman ho mismo ang abogado humaharap Di po ba? So, ang sabi nga ho ni Senator Marcoleta, maaaring ganun nangyari kasi imposible na pepekein ho ni Gutesa. Lahat to, yung mga serial number,
yung dry seal, para pirmahan niya. Napaka-imposible naman ho, di po ba? Pero kasi yan po ang parang nakikita ho na nasisilip ho na dahilan para nga i-discredit ang isang witness kasi ganyan ho talaga eh. So parang pakiramdam ho ni Senador Marcoleta parang talagang pinagkakaisahan ito pong si Gutesa. At sabi ho niya ay kanyang buwelta dito po kay Senador Ping Lacson kasi ngayon 'di ba may binabanggit na talagang hindi po kapanipaniwala ito pong si si Gutesa at hindi raw po totoo na siya raw po kinakanlong ng Philippine Marines. Pero ang pagkakasabi tropa hindi naman mismong buong Marine Corps, 'di ba? Ang sabi ay ang tropa siguro may mga kaibigan, halimbawa ako kung galing man ako diyan sa Marines, siyempre may mga kaibigan ako. Yan pwede siyang protektahan. Mga kaibigan, tropa. Yun ho mga kababayan. So, pero dito ho ay ano ba talaga ang ating direksyon? Sabi po ni Marcoleta. Ang tinutumbok natin dapat ay yung mga malalaking isda at talagang tukuyin, papanagutin dito po sa napakalawak na korupsyon dito po sa ating bansa. At yun ho ang minabanggit niya. Mamaya may nabanggit po siya na bakit hindi raw ipatawag ito hong yung yung dalawang staff ni dating Congressman Zaldico, itong sina John Paul Estrada at Mark Teksay, na sinasabi ito raw di umano ang yan po nagsasalungsang nag-aayos ng mga pera sa maleta o ng mga cash. So sana ipatawag ho yan at maging yung 67 contractor na naunang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan yung pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Ito po. Yung poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Mark Teksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Teksay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that why didn't you send yung pwedeng isamon yan di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko,
Are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and Correct. I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your Hindi, late, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Ayan po, napanood nyo ho mga kababayan at Doon pa lamang nga sa sinabi ni Kong Dante Marcoleta na huwag naman pagtakpan yung mga malalaking isda, mga ka-update, halatado itong Senate President at si Ping. 'Di ba? Sila lang naman po yung bumabanat dito sa mga witness. Pinasinungalingan pa, ha? Sinabihan pa ang sinungaling si Gutesa na alam mong pinoprotektahan ho yung mga crocodile na politiko. Kasi oras nga naman na magkabulgar at mga update, hindi naman po natin sinasabing sangkot pala yan o kasabot pala nila si Ping Lacson, di ba? Wala po tayo sinabi. Example lang. well, kasi dito ho ay o sabay ganun talaga makikita nyo ho yung mga galawan ho, diba? Kung sino ang mga kinakampihan. Kasi dito matitimbog na ho kung sino ang sinasabing mastermind. Di umano, ang sabi ho ni Senator Marcoleta, sa ngayon, base sa mga ebidensya na lumulutang, ay dalawa pa lang, hanggang kay dating Speaker Romualdez lang naman aabot. Pero, base sa ebidensya, kasi may mga perception na iba, aabot yan sa Malacanang kay Pangulong Marcos dahil siya ang pumirma ng GAA. Pero sa ngayon, sabi niya, in fairness, sabi po ni Senator Marcoleta, base ho ngayon sa mga lumalabas sa ebidensya hanggang kay Speaker Romualdez muna. Pero, ngayon ho, mayroong mga pwersa at parang yung mga galawan, dapat hanggang kay Zaldico lang. O yun ho, mga kababayan. At bukod ho dyan, kayo ho, ako tama ito si Senator Marcoleta kasi may binabanggit ho nga pala si Senator Ping Lacson na at least, ang sabi niya, 67 members of the House of Representatives mula po sa 19th Congress ang di umano ay umaakto o nagsisilbing kontraktor sa mga government projects. Kang tawag nga sila kontraktor. Congressman na kontraktor pa. At ang nasabing akusasyon ay bahagi ng malawak na pag-iimbestiga dito po sa korupsyon sa ating bansa na may kinalaman dito po sa budget insertion at para po sa flood control projects. So nasaan na yan? So ni isa man ho sa 67 na contractor na naunang binabanggit po ni Senator Ping Lacson, hindi niya raw ipatawag. At halimbawa, yung aligasyon lang din ho ni ng contractor na sina Diskaya, yung 17, ni isa man daw ho, wala hong ipinatawag doon Kasi may mga aligasyon, di ba? Binanggit ka sa affidavit, yun ang basihan. Budsara, kung basta ipatatawag mo, wala namang basihan. So, yun po ang binabanggit. At ikinakatwiran ni Senator Dante Marcoleta. So, kayo ho sa ating mga kababayan at taga-subaybay dito po sa ating channel, ano pong masasabi nyo rito? Magbigay na po kayo ng comment at huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Ito, ulitin ko ho mga kababayan. Nakikita ko ho yung punto ni Senator Marcoleta na ito hong si Gutesa, wala po siyang mahihita rito Wala po siyang makukuha pakinabang. Kundi, pwede pa siyang matalo na ilagay niya sa panganib yung kanyang pamilya at ang kanyang mismong buhay. Kasi kahit na maipakulong man niya sila, tinutukoy niya sila Speaker Romualdez at Zaldico, ano magiging pakinabang niya? Yayaman ba siya? Yung pera ba na nakulimbat mapupunta sa kanya? Hindi ho di po ba? So, yun lang ho, kasi isa sa mga ganyan, ano motibo mo? Ang motibo niya rin para umayos po ang Pilipinas. Pero siyempre, kadalasan yung mga ganyang mga testigo, yung sinasabi, nagiging motibo parang, di ba, pera o ano man. Wala ho Wala po siyang makikita Wala siyang makukuhang pakinabang dito di ba? So, yun lang ho ako. Tapos,
nagtataka rin ako, bakit wala pa rin naipatawag? O yung mga detalye na sinasabing kontraktor, na congressman na, kontraktor pa, nasaan na? Kasi yan po ang isa sa talagang nagpalawak ko, di ba, ng katiwalian sa ating gobyerno, na kung saan ay halos lahat po ng mga distrito, di ba, at kanya-kanya kuha sila ng project o ng pondo, tapos dadalhin sa flood control. So napakalawak na humako, bayan, at halos lahat po ng mga proyektong pang-infrastruktura. Hindi lang ho flood control, pati sa mga kalsada na yan. Lahat, tulay, may mga bumagsak na tulay. Tapos ngayon, pati sa farm to market roads, meron na rin anomalya. So lahat po, mga kababayan, at kayo na lang ho, ako mismo naranasan ko Ito, binabanggit ko ito madalas Diyan sa amin, sa taga Quezon City ho kasi ako sa may Commonwealth Avenue, mga kababayan, lagi ho yan, tuwing magdadaos ng State of the Nation Address ang Pangulo, laging nililinis yan, ina-aspalto ho yan, July ho yan, di ba? Isang linggo bago mag-SONA, ayos na ho yan. Aspaltado na. Pero, pagkalipas ng isang buwan, butas-butas na. Yung siyempre, July, tag-ulan ho yan Butas-butas na ho yung kalsada, yung asfalto. Ano ibig sabihin nun? So, mahinang klase, substandard. Yun lang ho malaking na ho yan ebidensya. Bukod ho dyan, mga kababayan, di ba? Maraming proyekto at na kung saan talagang kitang-kita ho na hindi ho maganda talaga pinagkakitaan. Ako nga, napunta nga ako sa Baguio nung mga nakaraang buwan lang. Tapos yung Marcos Highway, masama ang kalsada. Nung nakaraan na tag-init, nakita ko yun, umakyat din ako sa Baguio. Ginagawa yung kalsada. Tapos pagbalik ko, gawa na. Pero nire-repair ulit dahil sa lumabas itong issue na mga corruption na ito. So, talagang pinagkakwartahan ho, mga kababayan, di ba? Pati yung mga rock knifing, yung sa Baguio, lahat po dyan, pinagpirahan So, saan na? Wala bang mananagot ho rito? Sa ngayon, wala pa ho At tanging na-idiin ho ngayon, ito si Congressman Zaldico, dating Congresswoman Mitch Kayon Uy, si dating DPWH Undersecretary Bernardo, tapos si Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. So yun lang ho. Pero yung iba pa ho na mas malalaking isda. Sabi ko kasi ni Senator Marcoleta, kunin natin yung mga malalaking isda, wag yung mga gurami, butete o sapsap. Yun ho. Sige po. At abangan ho natin at kung matutuloy ho itong yung pagdinig muli ng Senate Blue Ribbon Committee na may kinalaman dito po sa flood control projects at siguro kasi ang tagal ho na pahinga, no? Kung totoo siya, sabi ni Senator Marcoleta, kahit na naka-adjourn o walang sesyon ng ang dalawang kapulungan ng Kongreso o itong Senate, pwede naman mag-hearing Kaya lang ewan ko lang baka siguro ang magiging perception diyan, baka gustong palamigin ang issue. Pero hindi po lalamig yan dahil sa napakalawak po ng korupsyon na nangyari dito po sa ating bansa na dapat po yan ay matuldukan. Kahit sino man, ang tamaan, dapat tamaan at makulong, di po ba? Kaya nga mga kaptit, ito nga ho, ang tinatamaan o yung nilalaglag ho ng admin ni Marcos Jr. ay si Saldico, si Bernardo, tsaka si Senator Joel at si Senator Jingo. Yan po yung gusto nilang pabagsakin. O yan po ang gusto nilang managot. Pero yung malalaking isda ho na sila Martin Romualdez, sila Marcos Jr., wala ho. Hindi ko nakanta yung mga pangalan nila. Tanging si Gutesa at yung mga diskaya lang ho, yung nagpangalan kay kay Martin Romualdez. Pero ano nangyari, ginagawa ho siyang state witness. Kaya mga update, magkomento ho kayo sa ating comment section para ho mapag-usapan natin ang inyong opinion patungkol sa ginagawa ho nilang kabalbalan dito sa ating bayan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.